Dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng endangered species. Okay po mga kahabi, yun po yung ating tatalakayan sa video ito para makapagbigay tayo ng mga karagdagang kahit konting mga kaalaman doon sa mga kahabi natin na papasukin ang larangan ng pag-iibon. Okay po? Mapagpalang araw mga kahabi. Okay po, so ang topic natin, dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng endangered species. Okay po, at kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so mga kahabi, kung papasukin natin ang larangan ng pag-ibon, ay makapag-share man lang ako ng kahit konting karagdagan na kaalaman upang malaman natin kung ano yung mga hakbang na gagawin natin sa pag-aalaga ng mga endangered species. Okay po, una-una po yung knowledge at saka yung pagre-research. Knowledge and research. Kailangan po meron tayong kaalaman yung papasukin natin o yung aalagaan nating species. Kung ito ba ay ang endangered species, at kung kailangan ba itong iparehistro sa DNR at kung ano mga hakbang ang gagawin natin upang maging legal ang ating pag-aalaga. Okay po, kailangan po meron tayong kaalaman at hindi lang basta kaalaman, tayo din po ay mag-research kung anong ibon or kung anong uri ng mutation na or anong uri ng species ang ating iaalagaan. I-research po natin ito kung tayo ba may kapasidad na alagaan ang ganitong uri ng mga species. Okay po, yun po ang aking dagdag may babahagi ko sa inyo mga kahabi. Dagdag na ng mga inspirasyon o mga dagdag na kahit konting butil na kaalaman para tayo po ay magiging handa kung papasukin natin ang pag-aalaga ng ibon o yung mga endangered species. Okay po? Kasi may mga ibon po na hindi na kailangan iparehistro sa DNR. Okay po? So kailangan alamin natin, i-research natin kung ano yung ibon na gusto natin o yung nakakahiligan nating alagaan, ay i-research po natin muna kung ito ba ay dapat ipa-rehistro sa DNR para pagdating sa huli ay wala pong pangamba. Okay po? So yung pangalawa natin na dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng mga endangered species ay yung mga kulungan or cages at saka area. Okay po? So una po, meron tayong kaalaman, meron tayong knowledge, nakapag-research na tayo, so punta naman po tayo sa cages. So, yung ating na-research, okay po mga kahabi na endangered species, ay enough ba itong cages na ating i-acquire? Okay po, baka naman sa laki ng ibon na ating na-acquire tapos maliit yung cages, ay hindi po sila compatible or hindi po kaaya-aya or hindi po pwede yung cages na gano'n. Kailangan po aralin muna natin at yung cages na sapat at tugma at yung may kapasidad yung ibon na makagalaw doon sa cages. Okay po? So, hindi rin naman po pwedeng na marami ang ibon natin tapos isa ang kulungan. So, kailangan i-consider din natin na makakalipad sila doon sa cages na ating na-provide. Okay po? At yung area. Kailangan saan ba natin ito ilalagay na area? Kailangan hindi po sa under the sun at hindi rin po dapat sa under the rain o yung laging nababasa o naulanan. Dahil mayroon pong posibilidad na magkasakit ang ating mga ibon. At hindi rin po pwedeng nakabilad sa araw. Kailangan po sa mga shaded area at sa malilim. Okay po? At hindi po maingay o hindi po naaabala ang ating mga ibon para hindi po sila ma-stress. Pangatlong karagdagang kaalaman po mga kahabi ay yung oras at budget. Kailangan po, ito yung pinakamalaga, kailangan pag mag-aalaga tayo ng mga endangered species, ay dapat may kaakibat na oras para sa ating pag-aalaga. Ano po ba yung oras na kailangan natin? Sa pagpapakain, sa paglilinis. At kailangan may time na obserbahan natin yung mga alaga nating mga ibon, kung ito ba ay healthy pa nating inaalagaan o baka naman ito may sakit na hindi pa natin napapansin. Kailangan po meron tayong kaukulang oras. At higit sa lahat yung budget po. Dahil ipoprovide po natin lahat ng mga pangangailangan ng mga ating mga alagaan ibon. Dahil ito po ay nakakulong
So hindi niya po ma-provide yung gusto niya. So tayo po mismo ang nagmamay-ari ng ibon na yun, kung ano po yung kakailanganin ng ating alagang ibon ay dapat nating ibigay. Kutulad ng mga feeds, vitamins, at saka yung mga perch, cages, nest box. Okay po. At yung mga alternative foods, kung ito ay mga parrot or mga kumakain ng mga fruits and vegetable, so kailangan po natin ibigay din yan sa budget. At hindi lamang po puro seeds at baka mahirapan naman ang ating mga endangered species sa pag-develop ng kanilang mga katawan. Okay po. So hope meron tayong natutunan mga kahabi regarding sa mga dagdag kaalaman. Sa mga maliit, mga simpleng na pag-share ko lamang po. I hope meron tayong natutunan. Maraming salamat. At ganoon din po mga kahabi, sa tanong ng ating mga kahabi ay nais natin tugunin. Okay po. So, tanong lang ng ating kahabi, concerned din siya sa kanyang na-acquire na ibon. So, si kahabi Mangyan Drone Shot. Sir, as lang yung binilhan ko ng ibon is W Farm permit holder. Okay? Pero yung binigay niya is DOD o yung deed of sale. DOS, deed of sale, instead of OR. Pwede na yan, pwede na daw po yan sa DNR. Salamat po. Okay po, mga kahabi, Mangyan Drone Shot, shoutout ko sa iyo. At sa iyong katanungan ay atin pong sagutin or mabigyan natin ng linaw ang inyong pag-aalinlangan. Okay po. So sa pag nakapag-acquire po tayo ng ibon or ng endangered species sa W Farm permit holder ay mainam po yun. Ang kailangan po ng DNR ay yung deed of acquisition. Ano po yung deed of acquisition? Yung deed of acquisition ay yung katibayan kung paano natin na-acquire or na-avail yung isang ibon. Yung deed of acquisition po, kahit alin po sa tatlo, yung OR o yung official receipt, deed of sale, at saka yung deed of donation. Kahit po alin sa tatlo rito mga kahabi, ay inaalaw po ni DNR upang makapag-apply or makapag-submit tayo ng requirements sa DENR. Okay po. So pwede po yan kahabi. Instead na OR ang binigay ng W Farm permit holder ay deed of sale ay accepted din naman po yan ng DNR. Basta sa deed of acquisition, alin po sa tatlo ay pwede na po yan. Okay po, maraming po salamat sa inyong katanungan. Ang Mangyan Drone Shot, mabuhay po sa iyo at patuloy po sa legalisasyon ng ating pag-aalaga. Okay po, maraming po salamat. So, ganun din po ang katanungan ng ating kahabi si Romel J. Jimenez. So, paano kung walang papers si seller? Ito po kahabi ang medyo maraming kinoproblema ang ating mga kahabi regarding sa mga ganito. So, hindi po kasi tinitolerate ni DNR na patuloy tayo sa illegal possession of endangered species. So mahigpit po si DNR sa ganyang bagay, sa ganyang usapin. Okay po? So hindi natin pwedeng i-allow si seller na magpatuloy na magbebenta ng walang kaukulang dokumento. Lalo na po kung ito ay listed as a endangered species. So kahabi Romel J. Jimenez, so kung maaari kung mag-a-avail po kayo, ay doon na po tayo sa legit seller. CWR holder at W Farm permit holder ay doon na po tayo mag-inquire at mag-avail para legal po at meron maipoprovide na papers yung deed of acquisition, official receipt, deed of sale at deed of donation. Okay, kahabi Romel at J. Jimenez, hope meron tayong natutunan. So hindi ko po masasagot kung anong dapat gawin ni seller kung walang papel dahil wala po akong kapasidad at kakayahan na gawin ang hakbang sa patungkol sa ganitong inyong tanong. Maaari makipag-ugnayan kayo sa DNR sa pinakamalapit sa inyo kung anong hakbang na
tugon ang imumungkahi nila para sa ganitong usapin sa mga seller na wala pong papel. Maraming salamat at shoutout po sa iyo, Romel J. Jimenez. Dagdag kaalaman din po itong ating katanungan para sa ating mga baguhang mag-iibon at kahit sa mga dati na mag-iibon. Itong tanong ng ating si Bismarck Villanueva. Ito po ay karagdagan ding kaalaman na mapupulot natin para sa ating lahat na mag-iibon. Ang tanong niya po, pag nag-breed ako ng African at nagkaanak at binenta ko, ibig sabihin, I'm contributing to the cost na dumami sila sa sirkulasyon at sa market at hindi sila ma-sting. Okay po mga kahabi, so sama-sama po natin sagutin at mga ating mga opinion o yung mga hakbang para maliwanagan po tayo sa ganitong usapin sa mga African lovebirds. Okay po kahabi, Bismarck Villanueva, kung tayo po ay nagbi-breed ng African lovebirds at ito po ay dumami, okay po, at binenta ko, ibig sabihin I'm contributing to the cost na dumami ang yes po, dumadami po ang ating mga inaalaga ang ibon. Okay po, pero ang sitwasyon po nito ay captivity breeding po ang ating napagbabanggit dito sa iyong tanong. Napaparami nating ang ating mga inaalaga ang ibon through captivity breeding po. Hindi po sa wild. Iba po yung usapin ng captivity breeding at iba rin po yung usapin ng wild. Okay po? Kahit dumami ang sirkulasyon, kahit dumami ang mga ibon sa market, ay sting pa rin po dahil itong African lovebirds ay napapabilang sa endangered species. Okay po, para maliwanagan po tayo, kahabi Bismarck Villanueva, ang lovebirds po ay hindi nag-origin sa atin. Sa ibang bansa po sila nag-origin. So doon sa ibang bansa, diniklara nila na itong uri ng African lovebirds ay endangered sa kanilang lugar. So sa buong mundo po ay apektado po sa ganitong usapin. So sa wild po ang pinag-uusapan para mabanggit po ang isang ibon na endangered species. Sabihin, wala na po tayo makikita sa wild or nasa list concern na. Okay po, ang ganitong endangered species. So dito sa kahit ikumpara natin dito sa Pilipinas, wala po tayo makikita ang African lovebird sa wild. Pero sa captivity breeding po, marami po tayo makikita. At isa na po siguro tayo at ako or kayo na nanonood na mayroong ganitong African lovebirds na binibreed at napaparami natin through captivity breeding po. Okay po? So, isting pa rin po ito doon sa pinagmulan ng African lovebirds. Kaya nadeklara po sila na endangered species. Okay po? So, mabuhay po kayo. Bismarck Villanueva at sa iyong tanong ay naliwanagan po tayo sa tayong mga kahabi natin na nakapanood nito. Okay po? At sa karagdagan tanong niya po si Bismarck Villanueva at saka kung extinction ng African lovebirds, wala namang itong local African lovebirds population sa wild. Kasi hindi naman yan endemic sa Pinas. Yes po. Tulad ng nasagot ko, yun din yung tanong nyo. Hindi nga po sa atin nagmula itong ang African lovebirds. So doon po sa bansang pinagmulan nila, doon po sila instinct at doon po sila endemic at doon po sila nadeklara na endangered species. Okay po. So wala pong local na African lovebird sa atin. So meron tayo captivity breeding lamang po, kahabi. Okay po, so hope mayroon tayong naliwanagan. Kahabi Bismarck Villanueva. Okay po mga kahabi. So kung nagustuhan niyo yung video na to sa ganitong topic regarding po sa buhay mag-ibon sa pag-aalaga ng ibon, ay humingi ako ng favor sa mga simpleng healing man lang para sa ating ikalalago ng ating YouTube channel. Ay humingi ako ng
kahit maliit na pabor sa inyo mga masugid kong manonood, sa mga bagong mga viewers or sa mga napadaan sa channel ito, ay pakiclick po yung ating subscribe button. Okay po? Para umangat-angat po yung ating mga subscriber at patuloy po tayo sa ganitong usapin patungkol po sa buhay mag-iibon. At don't forget to click na rin po yung notification bell na maliit para ma-update po tayo sa mga bagong upload niya, mga videos na i-upload ko po patungkol sa usapin, mga tips, mga karagdagan, mga sharing regarding po sa buhay mag-ibon. Okay po, so tuloy-tuloy po tayo. So gusto ko naman po ibahagi sa inyo na meron tayong dalawang uri ng lovebirds, yung Alps 1 at yung Alps 2. Yung Alps 1 po, yung tawag dyan is speech-based lovebirds. Ang scientific name po niya is Agapornis rusicolis. Ito po ay napapabilang sa non-CITES category. Okay po? Yung Alps 2 naman po, ito yung Fisher's lovebirds. Ang scientific naman po name nito is Agapornis fisheries. Napapabilang naman po siya sa CITES appendices category. Okay po? So yung black mask lovebirds, Agapornis mibirdsis personatus, ito yung po yung black mask na tinatawag natin. O yung mga perso na tinatawag na lovebirds, mga personatus. Ito naman po yung black mask lovebirds. Okay po? So pero napapabilang din po siya sa Alps 2. Pero iba na po yung kanyang scientific name. Itong Agapornis rusicolis, yung Alps 1, ay pwede po makapag-avail tayo sa CWR holder dahil ito po ay non-CITES. Ito naman pong Alps 2 at Black Mask Lovebirds ay pwede nating ma-avail ito sa W-Farm Permit holder o yung Wildlife Farm Permit holder. Okay po? Pero, depende na po ito sa DNR natin na sasakupan. Kasi mayroong mga DNR na mga region ay medyo may pagkakaiba sila ng konti. Hindi naman halos lahat. Konti lang regarding po sa pag-aalaw ng pagbibenta ng mga ganitong uri ng endangered species. So, mas mabuti po, makipag-ugnayan na lang po tayo. Sa sunod na topic, pag-usapan natin kung ano po yung pribilehyo ng mga CWL holder, kung paano sila makapagbebenta ng mga progenies na kanilang na-acquire sa DNR regarding po sa ganitong usapin. So next time po, yung pag-uusapan natin. Okay po, so tuloy-tuloy po tayo. So meron pang tanong si Kahabi Bismarck Villanueva. Pag bumili ako ng African lovebirds sa pet shop at dumami, nagbuga, uhulihin din ba ako? Okay po. So, maraming salamat Bismarck Villanueva sa iyong tanong. Alam ko maraming nangyayari sa ganito ating mga kahabi. So, una pa lamang po Kahabi Bismarck Villanueva, pag bumili tayo ng African lovebirds sa pet shop, ay kailangan po ay siguraduhin natin na meron na po tayong dokumento or naka-avail na tayo ng DOS or Deed of Sale na pinagbilan natin. Or kahit hindi man sa pet shop. Kung sa pet shop, dapat nag-a-allow sila na mag-issue ng official receipt. Kasi may mga pet shop din naman na mga W-Farm Permit holder, so nag-issue din po sila ng official receipt. Hindi porket pet shop ay wala ng mga resibo. Meron po mga pet shop na mga legal na nagbibigay po ng official receipt o yung OR. At sa tanong niya, sinundan niya pa, at dumami ang buga, huhulihin din ba ako? So ibig sabihin niya siguro, doon sa pagbili niya sa pet shop ay wala na po papel. So nandun na po yung pangamba niya. So nanganak pa, nagbuga pa ng mga progenies ang kanyang inaalaga ang African lovebirds. So nangamba na siya kung huli pa. So unang-una po, mahuhuli po kayo Kahabi kung merong nag-complain sa inyo. Yun lang naman po ang magiging issue dyan. Kung may nag-complain, lalo-lalo na po yung mga kapitbahay natin at naiingayan sila sa inyong mga alagang ibon, ay pag na-complain kayo, ay medyo questionable nga naman yan.
Pero kahit ma-complain tayo, kung meron naman tayong kaukulang dokumento, pinahintulutan tayo ng DNR na mag-alaga doon sa area natin, ay meron naman po tayong rason kung bakit tayo pinagpapatuloy na mag-alaga ng ganito mga uri ng mga endangered species. So dapat po kahabi, sa simula pa lang ay una at tama na yung ating hakbang. Para the rest man, dumami man sila, ay tuloy-tuloy lang ang ating pag-upgrade ng QBR para ma-monitor nila na-monitor ni DNR ang ating mga inaalaga ang mga endangered species. Okay po, kahabi. Tapos, sinundan niya pa ulit ng tanong para mabuti at para maliwanagan tayo, kahabi Bismarck Benanueva at sa mga kahabi natin na nagsisimula pa lang mag-alaga ng ibon. So, anong numbers ba ng African lovebirds ang pwede kang mahuli? 20 pieces above or 20 pieces below? So, kahabi, wala po itong bilang para mahuli tayo ng mga kinukulang mga maritime police para sa ganito mga endangered species. Dapat kahit isa ay dapat kailangan naka-registered sa DNR. Wala po silang binibilang or wala po silang limit sa bilang or wala pong pinahintulutan na bilang para ito lang inyong alagaan. Isa man or higit sa isa ang inyong alagaan or yung ating alagaan, dapat po ito ay legal at dapat po ito ay naka-registered sa DNR. Okay po mga kahabi, po, meron tayong natutunan patungkol sa ating dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng mga endangered species. Mga tips, mga suggestion, mga advice, ito ay ating imumungkahay ko sa inyo. Nasa sa atin na po kung ito ating susundin, kung ito inyong pahintulutan. Maraming salamat. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon. At sama-sama tayong umangat ang industriya ng pag-ibon kung tayo maging legal at hindi po tayo mangangamba kung may mag-complain man sa atin. Basta tama tayo, nagsimula pa lang ang tama, to the rest, and the end of the day ay rest. At patuloy tayo sa magandang hangarin sa pag-aalaga ng buhay mag-iibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. So, mga kahabi, sa mga kahabi natin na mga meron pang tanong, ay sa susunod na video naman po, ay tatalakayin natin ang inyong mga katanungan. Okay po? Shoutout po sa lahat ng mga subscriber, sa mga silent viewers, at sa mga napadaan sa channel na ito. Maraming pong salamat. Mabuhay po mga kahabi!